do I find my voice? Siguro po, it's a process that I have to go through. Like, na talagang mas nauunawaan ko na talagang kailangan na, kasi I'm 26 years old, patanda na ako ng patanda, kailangan matuto akong mag-desisyon para sa sarili ko, para sa sarili ko din. Kung halimbawa na ako na lang mag-inom mag-isa, ano gagawin ko dito, ano bang magiging desisyon ko dito, kailangan alam ko yan. Kung gusto kong magkaroon ng pamilya, kailangan alam ko yung mga bagay na yan. So, sa ngayon, wala pa po ako doon. Kumbaga, papunta pa lang ako. Pinagdadaanan ko pa lang siya. Medyo late na, pero okay ngayon kasi naman hindi mo talaga, kumbaga, i-brave talaga na pagdaanan. Last question. Okay. Masyado ka ba, Miss John? masyado Chief. Wow, say John, go. masyado ka bang nape-pressure ng press sa personal mong buhay? Tingnan mo sila sa kanilang mga mata at sagutin mo ang tanong na yan. Well, to be honest, kung una po, mga unang years ko sa industry, parang hindi ko maintindihan bakit sila ganito, bakit sila judgmental, bakit hindi naman nila alam kung ano yung totoong mga nangyari. Hindi sila yung kasama ko 24/7, hindi sila yung nasa posisyon ng mga magulang ko o sila sa posisyon ko. So wala talagang, kumbaga, respeto ko na lang po kung ano yung opinion ng bawat tao, di ba po. Basta ako, alam ko sa sarili ko kung ano yung alam kong totoo, yung nakita ng mga mata ko, naramdaman ko, yun na lang. Kumbaga, dumating na dito sa point na hindi ko na kailangan i-please ang kahit sino. Alam ko kung ano yung tama, yung naging mali, mga ganun po. Thank you po. Okay, thank you, Miss John. Alright, sorry, hindi pa tayo tapos. Meron pa talaga tayo. Okay. When do you feel you are at your most beautiful? Dahil ko sinasabi sa mga interviews ko, parang feeling ko, ang ganda-ganda ko talaga, sexy-sexy ko pagka nasa stage ako. Yes, actually, totoo. At kitang-kita ka rin naman na feel mo nga rin naman siya kapag nasa stage ka. Totoo. May after ng performance ko, may nag-comment sa akin, wow, talagang confident ka. Iba talaga yung confidence mo on stage, stars. It actually doesn't translate through the person that you are off stage. Because off stage, you're so quiet, you're so kept to yourself. But on stage, you're like, hindi ako si Sai. Bigla nagiging Beyonce ka eh. Oo, kasi siguro dahil yun talaga yung passion ko at saka pag nasa stage ako, wala parang lumilipad yung spirit ko, yung wala ka talagang inhibitions, wala kang insecurities right na on stage. Lalo-lalo na pag enjoy ko at gustong-gusto ko yung ginagawa ko, yung kinakanta ko, or yung pinaperform ko, ganyan. May na-realize din ako na siguro a part of me, yun yung pananaw ko na pinakamaganda ako kapag ayos na ayos ako, all glammed up, ganda ang makeup ko, maganda ang buhok ko, ang damit ko, ang jewelry ko. Pero na-realize ko din na pinakamaganda pala ako pagka I'm surrounded by the people who truly love me for who I am. Yung talagang mahal ako, whether yung wala akong ayos, yung alam mo yung nakapambahay lang ako, tanggap nila kung sino ko, at pinakamasaya ako kapag kasama ko yung mga taong ito. So, I think isa yun sa mga moments na feeling ko maganda talaga ako. Kasi komportable ako. Ano ba yung pinakamagandang compliment na natanggap mo? Pinakamaganda. Ako kasi yung tao na hindi ko masyado yung diba mga compliments. Pero para sa akin, natatouch ako pag sinasabi na maganda ang magpapalaki sa akin ng mga magulang ko. Maayos akong tao. Okay, alright, nurse, medyo mahaba-haba na usapan. If you have any upcoming projects, please go ahead and tell our friends. Upcoming projects, ginagawa ko po yung bago kong album ngayon, under Viva Records, all originals po yun. Tapos,
So far, yun pa lang ako kakatapos na ng The Voice Kids. And magsisimula na rin po kami for the season 2, the second season ng The Voice para naman sa mga adults. Okay. Wait,